Mas madilim pa sa malalim na gabi ang paligid namin ngayon. Tila kami mga bulag. Panay itim ang nakikita, ni walang tanglaw, malamig, tahimik, rinig na rinig at damang-dama ang simoy ng hangin at ang hampasan ng mga dahon ng mga puno. Totoo nga ang sinasabi ng karamihan, nakakakilabot ang bundok makiling tuwing sasapit ang dilim. Sa paglubog ng araw kaninang alas 5 ng hapon, nagtipon-tipon kaming lahat sa aming kampo. Sa gitna ng bundok nang ipatawag kami ng aming troop leaders. Nang makumpleto ang buong scout, inatasan kami ng mga leader na gumawa ng bonfire para magsilbing liwanag. Gamit ang mga dalang flashlight, tinanglawan namin ang paligid upang kunin ang mga naipong naming kahoy kanina. Sinilaban iyon isa-isa, saka pinalibutan ng lahat ang nagawang bonfire. Tumayo sa loob ng bilog ang Rover Scout of the Philippines upang magbigay ng huling talumpati bago mag-umpisa ang huling bahagi ng tauhang initiation rites para sa mga bagong kasapi ng Rover Scout of the Philippines. Bukod kay Sir Casimero, naroon din ang 14 na officers. 6 doon ang mga troop leaders na may mag-aasikaso sa amin sa grupo ng scout. May 8 miyembro sa bawat isang grupo. Suma total, 63 ang populasyon namin sa lugar na iyon dati. Nabawasan ang mga neophyte na katulad ko dahil ang ilan sumuko na, hindi kinaya ang mga pagsubok. Sa 48 baguhan, 18 na lang kaming natira. Ang iba, ayun, at nagsipag-uwi na. Sa ngayon, ang bilang ng mga tao sa kampo ay nasa 33. Nung isang araw pa kami narito at masakit na ang katawan ko. Panay kasi ang pahirap sa amin. Nariyang gumapang kami sa putikan, gumulong sa lupa, at umakyat sa kung saan-saan na tila mga unggoy. Naiintindihan ko ang mga bahaging iyon ng pagpapahirap dahil ganoon naman talaga kapag sumali sa Rover Scout. Sa lahat ng 4 na hamon na naibigay, lahat iyon ay naipasa ko. Isa ako sa 18 sasabak sa huling parte ng initiation rites mamaya. Ano kaya yung pang-5 challenge? Naputol ang pagmumuni-muni ko nang sikuhin ako ng katabi ko. Hoy, nakikinig ka ba? Nagbibigay na ng instruction si Sir. Sinabi na niya kung ano yung last challenge. Anang babae na hindi ko kilala. Mahina kasi ako sa mga pangalan at sa totoong hindi ko kilala ang karamihan sa mga kasamahan kong scout. Ano daw yung challenge? Mahinang tanong ko sa kanya. Bumuka ang bibig ng katabi ko at nagsimulang magpaliwanag. Ang pagsubok ay ganito raw. Bawat scout na kasapi na mag-a-undertake ng naturang challenge ay papapuntahin sa iba't ibang parte ng bundok, makiling. Ngunit hindi lalayo sa paligid ng kampo at doon tatambay hanggang bukas, alas 6 ng umaga. Maghihiwala-hiwalay ang buong grupo mamayang alas 7 ng gabi at susunduin ng mga leader ang bawat isa kinabukasan. Napanganga ako. Shit. Anong klaseng hamon iyon? Sigurado ka? Yan talaga yung challenge? Sigurado ka bawal magdala ng flashlight? At isa-isa tayong pupunta sa dilim? Paano kung may masamang mangyari sa atin? Pabulong kong reklamo matapos marinig ang instruction. Naaaninag ko sa liwanag na tumaas ang mga kilay ng kausap ko. Ihahatid naman tayo isa't isa sa troop leader eh. Saka, uupo lang naman tayo sa isang lugar. Walang problema. Hindi ako sumagot. May punto nga naman siya. Maya-maya ay isa-isang kumilos sa mga leader at may kung anong ibinigay sa mga kasama kong scout. Nang huminto sa harap ko ang isa sa kanila, binigyan niya ako ng isang mataba at matangkad na kandila. Yan lang yung magiging ilaw nyo sa buong magdamag. Bawal magdala ng flashlight. Kakapkapin namin kayo mamaya. Seryosong sabi.
ng isang troop leaders na si Camille. E paano po kapag namatay ang apoy sa kandila, ma'am? Pwede po ba kaming magbaon ng posporo? Magalang na tanong ko. Bawal. Iyon lang ang sinabi niya bago lumipat sa kabilang panig ng bilog. Gusto ko nang mabad trip sa gagawin namin. Dahil pambihira talaga ang challenge. Pero pikit mata ko na lang na tatanggapin iyon para sa graduation. Basta, gagraduate ako ng isang Rover Scout. Hindi na bale. Tumayo ng lahat ng neophytes. Narinig kong sabi ni Sir Casimero. Mukhang mag-uumpisa na yata ang pagsubok. Habang tumatayo, nararamdaman ko na siniko na naman ako ng katabi ko. Sisikuhin ko rin sana siya, ngunit paglingon ko, nagtaka ako nang ibang tao ang makita ko. Kaya mo ba ang challenge? Huwag kang iiyak ha. Nakangising sabi ni Jetro na isa sa mga 18 scout na nagkakataong kaklase ko rin. Kailan ka pa nandito? Nakakunot noong tanong ko sa kanya. Sa pagkakataong iyon, siya naman ang kumunot ang noo. Bangag ka ba? Kanina mo pa ako katabi. Nilingon ko ang kabilang panig sa tabi ko. Walang tao roon. Umalis na siguro ang babae nang hindi ko namalayan. Ilang sandali pa ay nagsalita na ulit si Sir. Sa huling pagsubok na ito, magkakaalaman na ang tapang nyo. Diskarte nyo at kung gaano kayo katatag. Alam kong mahirap ang gagawin nyo dahil 20 years ago, napagdaanan ko rin to. Kung hindi nyo na kaya, sumigaw lang at susunduin kayo kaagad. Hindi naman namin kayo ilalayo sa campsite. Pumalakpak siya at sumipol. Basta magtiis lang at makiramdam sa paligid. Safe naman dito sa area natin dahil may mga ranger na nagpapatrol. Inutusan kami ni Sir na pumikit lahat para magdasal. Habang nakapikit ako at taimtim na nananawagan sa Diyos na sana ay matapos din ang lahat, ay saka naman umarangkada ang kakulitan ni Jetro. Sunod-sunod niyang siniko ang tagiliran ko. Mahinang nagmura ako habang nakapikit at napabulong sa sinabing, "Tumigil ka, Jetro. Sasapakin na kita kahit sa kaharap natin si Sir." Nagmura rin si Jetro. "Inaano ba kita dyan? Nananahimik ako dito." Napagdesisyonan kong imulat ang aking mga mata. Pagdilat ko, wala naman akong katabi. Lumingin ako sa kanan at sa kaliwa. Naroon si Jetro na iritang-irita habang nakatingin sa akin. Iba na ito. 19 na lang ang scout na nandito ngayon, no? Tanong sa amin lahat ni Sir. 19? Sir, based dito sa listahan namin, 18 lang po. Sagot ng isang officer. Nag-head count ulit si Sir. Inisa-isa niya kami. 19! Nagulat kaming lahat nang sumigaw siya ng malakas. Kanino naputol ang bilog? Isa-isang hinanap ng mga tao kung kanino ang siwang sa bilog, hanggang sa ang lahat ng ulo na naroon ay napalingon sa akin. Sir, sa pagitan po ni Morales at Laksamana. Sa akin pala at kay Morales. Malayo na ang pagitan namin ni Morales at ngayon ko lang napagtanto iyon. Pinagsama-sama kami para sa picture taking bago simulan ang huling challenge. Napapikit ako ng may ilaw na tumutok sa mukha ko. Pagmulat ko ng mga mata ay nasa tapat ko ang kamukha ng mga larawan na sina Oya, resident photographer ng Rover Scout. Isa rin sa mga officer. Sir, nakita ko na po ang pang-19, saad ni Naoya habang nakatitig sa screen ng kanyang kamera. Sa tabi po ni Laksamana. Wala akong katabi ng mga oras na iyon. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang litrato na kuha ni Naoya. Parang gusto kong kumaripas ng takbo at umatras sa hamon kung hindi lang mako-question ang pagkalalaki ko. Kasama kong naglalakad ang isang troop leader. Ihahatid niya ako sa lugar kung saan ako pansamantalang mamamalagi sa buong magdamag.
Hindi nagtagal ay huminto kami sa paglalakad. Gamit ang flashlight na dala ng kasama ko, hinila niya ako papunta sa isang puno na may malalaki at malalapat na ugat at doon niya ako pinaupo. Susunduin kita bukas ng umaga, Laksamana. Sinindihan niya ang kandila bago ko magmarcha paalis, ngunit pinigilan ko siya. Sir, bahagyang nanginig ang boses ko. Iyong tungkol po sa nangyari kanina. Kalimutan mo na yon. Putol ng leader ko. Lalo ka lang matatakot kung iisipin mo nang iisipin yon. Nung nakaraang taon, ganyan din naman ang pinagdaanan namin. Pero tiniis namin ang lahat. Pagkatapos niyang magsalita, ay umihip ng malakas ang hangin. Natural lang na makararanas kayo ng ganyan. Wala nang bago roon. Nasa sayo na lang kung paano mo lalabanan ang takot mo. Lalaki ako eh. Hindi dapat ako makakaramdam ng ganito. Hindi dapat ako nanginginig ng dahil lang sa dilim. Hindi dapat ako nanlalamig ng dahil lang doon. Pero hindi mawala sa isip ko ang imaheng iyon ng mga mapuputlang paa na may madidilaw na kuko ng babaeng may mahabang buhok at blangkong mukha. Nakadantay siya sa balikat ko kanina. Iyon din ba ang babaeng nakausap ko kanina? O iba pa iyon? Gaano ba karaming ligaw na kaluluwa ang namamahay sa bundok makiling? Marami, sobra. Sagot ng troop leader na para bang nababasa niya ang isip ko. Gusto ko pang magtanong ng mga bagay-bagay tungkol sa kababalaghan sa bundok makiling. Kaya inaangat ko ang hawak kong kandila para ilawan siya, pero ako na lang pala mag-isa roon. Kailan pa umalis ang troop leader ko? At sino ang sumagot sa tanong ko kanina? Sumandal ako sa malapad na ugat ng puno at huminga ng malalim. Ganito pa ang multo dito? Walang hiya? Ang lahat ng nararamdaman ko na pilit kong pinipigil ay tinuon ko sa pagtitig sa nag-iisang liwanag sa paligid. Ang apoy sa kandila. Iniingatan kong huwag mamatay iyon. Hindi na malakas ang hangin katulad kanina. Ngunit malamig. Napakatahimik ng paligid. Nakakabingi. Wala akong ibang marinig kundi ang ugong ng katahimikan. Hindi ko alam kung ilang minuto na akong nakaupo nang mag-umpisang lumamig ang tainga ko. Otomatikong nanindig ang mga balahibo ko at bumibilis na tibok ng puso ko na pinipilit kong huwag pansinin kanina ay siyang nagparamdam. Hindi ako makahinga. Parang may pumipigil sa akin na huminga. Ayoko ng ganitong pakiramdam. Ayoko ng ganito. Susuko na ako. Nakahanda na ang pasigaw ko nang biglang may lumapit na mukha sa ilaw ng kandila. Nanigas ako nang maaninag ko siya. Isang ulo. Nanlilisik ang mga mata. Nakatingin sa akin. Nakangiti. Lumapit ito sa taenga ko at bumulong. Magandang gabi. Kasunod niyon ay ang pagkamatay ng kandila ko. Dapat ay tumatakbo ako ngayon. Dapat ay sumisigaw ako ng tulong. O ayoko na. Matapos ang nasaksihan ko. Pero ako, heto at nakaupo lang. Hindi ko na maramdaman ang sarili ko. Wala akong maramdaman kundi ang malamig na bagay na nakapatong sa mga binti ko. May naririnig din ako na ngayabag. Hindi ko alam kung sa tao pa ba iyon o ano. Basta ang alam ko, itim lang ang lahat ng nasa paligid ko. Psst! Kasunod niyon ay mga yabag. Psst! Papalapit ng papalapit ang tunog. Magandang gabi. Napasigaw ako nang biglang umilaw ang hawak ng kandila at lumitaw malapit sa mukha ko ang isang puti at blangkong mukha. Doon ko naramdaman ang lahat ng takot na hindi ko nailabas kanina. Ang lahat ng emosyon na pinipigil ko upang patunayan sa sarili ko na kaya ko ngang harapin ang takot at kumawala. Kumaripas ako ng takbo at tinahak ang daan papunta sa campsite. Wala akong ilaw ng mga oras na iyon.
kaya ilang beses akong nadapa at bumangga sa kung saan-saan. Ngunit dahil sa kagustuhan kong makabalik, ay nagtuloy-tuloy pa rin ako. Habang tumatakbo, ay sumisigaw ako ng tulong. Wala na akong pakailam kung gumraduate man sa isang Rover Scout o hindi. Basta ang gusto ko lang ay makakita ng tao. Ng normal na tao. Ayoko na po. Sanang guni-guni ko lang nararamdaman kong malamig na kamay na gumagapang sa katawan ko. Sana guni-guni ko lang ang paghagod sa gilid ng mukha ko. Sana guni-guni ko lang narinig ko. Sweet dreams. Kinaumagahan, sa 18 sumabak sa huling training ng neophytes, 4 lang nakapasa. Sa 18 sumabak, 17 lang ang bumalik. 1 ang nawawala.